And lastly, number 3, exemplify God's grace in and through your life. Ipakita mo sa iyong buhay ang pagkilos ng Diyos. Maging buhay na patotoo ka ng biyaya ng Diyos. Basahin natin yung susunod na talata sa Daniel 1:14-21. Sinubok na sila sa loob ng 10 araw at pagkatapos ng 10 araw, nakita mas malulusog at malalakas sila kaysa sa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari. Kaya gulay at tubig na lang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin galing sa hari. Na-realize ko na kung isasabuhay natin yung ating conviction at pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng sasabihin sa atin ng Diyos, tayo ay mapapabuti at mapagpapala. Gustong-gusto tayong pagpalain ng Diyos. Kaya lang, kung hindi niya nakikita sa buhay natin yung conviction at pagtitiwala, ang ibig sabihin parati tayo nagko-compromise ay hindi natin matatanggap ang pagpapalang hinanda niya para sa atin. Sabi sa mga awit 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisapot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa pautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad nga'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Lagi sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ay sino mang gumagawa ng masama. Ito'y tulad ng ipa. Hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal, sa taong matuwid. Si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Ang talata na ito'y nagpapakita na kung susunod ka sa Diyos, hindi ka makikisangkot sa gawaing masama. Binabasa mo yung kanyang salita upang ito ay sundin. Ikaw ay magtatagumpay na parang puno sa tabi ng isang batisan. Palagi kang mamumunga sa takdang panahon. Pero kung hindi ka sumusunod, ikaw ay mapapahamak. Then, sabi sa susunod na verse, binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Ayon sa talata, ay hindi lang sila naging malusog at malakas, o hindi binigyan pa sila ng Diyos ng wisdom at iba't ibang karunungan. At binigyan din si Daniel ng kakayahang mag-interpret ng panaginip. Wow, grabe, naintindihan ni Daniel na ang pagpapala ay hindi magmumula sa galing ng isang tao. Halimbawa, magaling siyang dumiskarte sa buhay, o maganda ang eskwelahan, o mataas ang pinag-aralan niya. Hindi doon manggagaling ang pagpapala, kundi ang pagpapala ay nakasalalay sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Then, sabi sa susunod na verse, pagkaraan ng 3 taon na itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nebuchadnezzar. Inausap sila ng hari at nakita niya walang kapantay, sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias, kaya't naging lingkod sila na hari. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa mga salamangkero at mga engkantador ng kaharian. Naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng paghahari ni Ciro. Wow! Na-realize ko na ang isang exciting sa pagsunod sa Diyos ay yung part na ang buhay mo ay magiging isang testimony ng katotohanan ng Diyos. Maraming hindi naniniwala sa Diyos, pero kung ikaw ay hindi magpapadala na makiayon sa mundo, ay gagawin ng Diyos ang mga imposibleng bagay upang makita ng mga tao nakapaligid sa iyo na ikaw ay nasa kamay ng Diyos, na kasama mo siya at kumikilos siya sa buhay mo. Marahil, nangarap kang maging significant din ang buhay mo dito sa lupa, na makagawa ka ng bagay na ikabubuti ng ibang tao. Kaibigan, ito na yon. Kung ipapakita mo pagtitiwala mo sa Diyos at masasaksihan nila ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, ay magpupuri sila sa Diyos at magiging significant ang buhay mo sa Diyos. Hindi ka na parang dahon na tuyo na hinihipan ng hangin, o hindi ang buhay mo ay meron ng purpose at direksyon. Ang pananampalataya ni Daniel ay kinilala ni Nebuchadnezzar at ng ibang opisyal sa palasyo. Sabi ng hari ay 10 times ang lamang nila sa galing ng mga salamangkero. Bakit? Kasi ang kumikilos sa buhay nila, Daniel, ay ang Diyos mismo.
Ang buhay nila ay nagbigay ng impact sa hari at maraming tao sa kapanahunan nila. At pati sa kapanahunan natin ngayon, tayo din ay naapektuhan, nagkaroon ng impact ang buhay ni Daniel. Kaya tayo napupuri din sa Diyos. Hanggang ngayon ay pinagpapala pa din tayo ng buhay ni Daniel. Bakit? Kasi hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin natin yung testimony ng kanyang buhay. Naging buhay na patotoo si Daniel ng wisdom na galing sa Diyos, magaling na judgment at matalinong pagdidesisyon. May respeto siya ng marami dahil ginagawa niya ang tama. Sabi ni James George, "When you yield yourself in complete and wholehearted obedience to God, He can do great things through you." Naalala ko, meron nag-offer sa akin ng business mula sa isang mayaman na lalaki. Nakita ko ang kanyang influence at laki ng mga negosyo dahil matagal na kami magkakilala. Sabi niya na siya ang mag-finance ng business at ako lang ang magmamanage. Alam mo, nakaka-pressure kasi kailangan ko din ng extra income kasi para makapagbayad ng utang at para makaipon sa pag-aaral ng aking mga anak sa college. Kaya lang may mga bagay na hindi ko pwedeng i-compromise. Una, hindi siya mananampalataya ng Panginoong Yesus. Kaya hindi ako pwedeng makipag-partner sa Kanya. Sabi sa 2 Corinthians 6:14, "Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na parang bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Pangalawa ay kakailanganin ko bitawan ng ministry na pinagkatiwala sa akin ng Diyos. At hindi ko din pwedeng i-compromise ito. Pangatlo, ang location ay malayong lugar at maaaring ang uwi ko ay once a month lang. At makukompromise ko ang time ko sa aking pamilya at makukompromise ko ang pag-disciple ko sa aking mga anak. At pang-apat ay kung hindi ako susunod sa Diyos ay wala akong testimony na maibabahagi ko sa iba na magre-resulta upang makilala at papurihan ng iba ang Diyos. Hindi ko maipapatotoo ang miracle na gagawin niya dahil pinili ko sundin ang kalooban niya. Wala akong sasabihin sa aking mga anak at mga apo na ito yung ginawa ng Diyos sa buhay ko nung ako ay hindi nagpadala sa pera at karangyaan ng mundo. Sabi ni Russell M. Nelson, "Make your testimony your highest priority." Narealize ko na wala makakapagbigay ng comfort at joy sa buhay natin na mas higit pa sa pagkakaroon ng magandang testimony. Kaibigan, simulan mong gawing priority ang pagbibigay mo ng makadiyos na testimony sa ibang tao. Exemplify God's grace in and through your life. Paano? Gaya ni Daniel, siguraduhin mo na ikaw ay lumalago sa pagkakilala mo sa Kanya at pagmamahal mo sa Panginoong Yesus upang magkaroon ka ng matibay na conviction. Ito mag-iingat sa iyo para maging matatag sa iyong paninindigan. Sabi ni Gary E. Stevenson, "Your testimony in Jesus Christ is not just what you say, it's who you are." Kaya kaibigan, pagsikapin mo palaguin ang pagmamahal mo sa Diyos. At mula dito ay mabubunga ito sa iyo ng pagsunod at miracles na magiging epektibong testimony mo sa iba. Bakit? Kasi ikaw ito. Totoong mahal mo ang Diyos at sumusunod ka. Hindi ka nag-iimbento lang ng kwento. Maaaring tanggihan nilang sinasabi mong pangaral sa Biblia. Pero ang buhay mo na puno ng pagkilos ng Diyos ang hindi nila kayang tanggihan. Bakit? Kasi ikaw yun at nangyari ito sa iyo. Tandaan mo, wala kang mabibigay na bagay sa iba na hindi mo mismo natanggap. Marahil nangusap ang Diyos sa iyo at narealize mo na may mga desisyon ka pala na hindi dapat ginawa dahil ito ay hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos at nagdulot ito sa iyo ng kapahamakan. At ngayon ay gusto mo nang ituwid ang iyong kamalian. Kaibigan, hindi mo ito magagawa sa sarili mong lakas. Kailangan mo isuko ang buhay mo sa Panginoong Yesus at hayaan mo na siya ang mauna sa buhay mo. Manampalataya ka sa Kanya na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus upang ikaw ay Kanyang malinis, mapatawad at mabigyan ng buhay na walang hanggan. Ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasaan ka, sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok ka't manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago sa aking pagkakilala sa iyo at maging isang buhay na patotoo din ako para sa iyo. Amen.
Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. 1 Samuel 2:30. Far be it from me, those who honor me, I will honor, but those who despise me will be disdained. Kaibigan, sa lahat ng ginagawa mo, ay sikapin mo na alalahanin ng Diyos. I-honor mo siya sa pamamagitan ng iyong pagsunod. At makikita mo na i-honor ng Diyos ang iyong ginawa. Paano? Kikilos siya para tugunan ang pangailangan mo. Magpakatatag ka ng manindigan na piliin mo siya kaysa sa ino-offer ng mundo na ito. Paano? Una, uphold your heart's conviction. Pagpasyahan mo sa iyong puso na hindi ka papayag na madungisan ng kasalanan. Hindi ka papayag na mag-compromise at mapahiya mo ang pangalan ng Panginoong Hesus na dala-dala mo. Pangalawa, submit your faith to testing. Hayaan mo na masubukan ng iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Pakita mo sa mga taong nakapaligid sa iyo na mga hindi naniniwala na ang pagsunod mo ay magre-resulta ng pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. At pangatlo, exemplify God's grace in and through your life. Hayaan mo na ang iyong buhay ay maging testimony ng kabutihan ng Diyos. Gawin mong priority ng iyong buhay ang pag-iingat sa iyong testimony. At pag ginagawa mo ito, magiging matatag ka sa iyong paninindigan na gawin ang tama sa iyong buhay at ang buhay mo ay magiging patotoo na you are destined for impact. God bless.